Habang dumadaan sa tulay, ang container truck na yan sa Mandaue City sa Cebu, bigla na lang itong tumagilid. Buti na lang at nasalo ito ng railings ang tulay at hindi tuluyang nahulog sa sapa. Ligtas ang driver maging ang kanyang pahinante. Ayon sa Mandaue DRMMO, mabagal ang takbo ng truck pero mabigat ang karga nito kaya tumagilid. Kinailangan ng ilang tow truck para maitayo at mahatak ang truck. Nag-uulan na kaya sa ilang kalsada sa Metro Manila tumatabad na naman ang baha. Paano kaya ang ginagawang clean-up para iwas baha sa ilang LGU sa Kamaynilaan? Alamin sa pagtutok ni EJ Gomez. May mga baha na naman sa Metro Manila ngayong napapadalas ulit ang ulan. Kaya mga street sweepers sa Quezon City nilimas ang mga naipong basura na dala ng baha. Nililinis naman ng MMD ito pero ewan ko bakit ganyan kasi lagi may basura. Sa Maynila, isa ang Taft Avenue sa di nakakaligtas sa baha kapag tag-ulan. Dito naman sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, mabilis ang gutter deep na pagbaha sa tuwing may pag-uulan. Kaya naman ang lokal na pamahalaan tutok daw ngayon sa mga mekanismo nito bilang paghahanda sa inaasahang La Nina ngayong taon. Malaking hamon daw sa mga taga-barangay 675 Zone 73 ang basurang nahakot kada araw. Sa dami ng tao nagdadaan dito, ganun karami rin yung volume ng basura na nahahakot everyday. Kaya Marso pa lang, sinimulan na raw ang declogging ng mga drainage at estero bilang paghahanda sa La Nina. We have declogging, and then on a weekly basis then, we have the weekly cleanup drive as mandated by DILG. May hakbang na rin ang Pasay City bilang paghahanda sa La Nina. Meron kaming regular talaga na cleaning up to the barangay level ng aming mga esteros and streets. And then I instructed the engineering office na i-check nila yung mga drainage, kung may mga sira pa, etc. And then nakikipagtulungan po kami sa MMDA para po sa cleaning ng mga esteros and waterways. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Estudyante sa Camarines Sur patay na maaksidente ang sinasakyan niyang jeep. At sa Cebu City naman, isang pickup ang sumalpok sa bahay at tindahan. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Pickup truck sumalpok sa bahay at tindahan sa Cebu City, 2 sugatan. Ayon sa mga otoridad, nataranta ang driver ng pickup nang may makasalubong na sasakyan sa pakurbang bahagi ng kalsada. Iniwasan niya ito pero sumalpok pa rin sa bahay at tindahan. Hindi na sinampahan ng kaso ang driver matapos magkaareglo. College student patay matapos tumagilid ang sinasakyang jeep sa Balatan, Camarines Sur. 6 pang pasahero sugatan. Ayon sa mga pulis, tumalon ang biktima nang mapansing nawalan ng kontrol at preno ang kanilang sinasakyan. Matapos bumagsak, naipit siya ng tumagilid na jeep. Hinihintay pa kung magsasampa ng kaso laban sa jeepney driver ang pamilya ng mga biktima. Sa Tigaon, Camarines Sur, isang lalaking tatawid ang nasawi ng mabangga ng truck. Sinubukan umano ng truck na umiwas pero naabutan pa rin ng lalaking tumilapon ng ilang metro. Sinampahan na ng kaso ng pamilya ng biktima ang truck driver. Tricycle at motorsiklo nagbanggaan sa San Carlos, Pangasinan. Dead on arrival ang senior citizen na tricycle driver habang sugatan ng kanyang misis. Pauwi sana sila matapos bumili ng pandesal nang mangyari ang insidente. Kritikal naman ang nahabanggaan nilang rider. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng mga sangkot sa himpilan ng pulisya. 2 magsasaka dead on the spot matapos matabunan ng lupa sa Katarman, Northern Samar. Naguhukay sila noon ng lupa para gawing balon sa kanilang barangay. Isa sa ilalim sa post-mortem examination ng katawan ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, shear line ang patuloy na nakaapekto sa extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Nagdadala yan ng mga pagulan at thunderstorm sa Batanes at Babuyan Islands. Easterlies naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Batay naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Luzon. Kalat-kalat na ulan naman sa Visayas at Mindanao. Mag-alerto sa baha at pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang buong Metro Manila sa hapon, lalo na sa Las Piñas, Parañaque at Muntinlupa.
Sa inaasahang pagpaparamdam ng La Nina sa susunod na buwan, paano kaya naghahanda ang ilan sa probinsya? Lalo't patuloy pang nakakabawi sa perwisyong init dulot ng El Nino. Nakatutok si Chris Zuniga ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tuwing umuulan at bumabaha, balsa ang nagiging sandigan ng mga taga-barangay Maluwad sa Dagupan City para makatawid sa tubig. At ngayon nagpaparamdam na ang tag-ulan at La Nina. Gumawa na ulit ng balsa ang mga residente. Sa Batangas City, naglinis na ng mga estero at kanal ang ilang residente. Si Aling Virginia, pinataasan na ang pader sa labas sa kanilang bahay para hindi sila bahain. Aba, perwisyo naman mga cabinet namin sila yung mga nasira. Ay, hindi na. Kung wagasan na itirabsik na lang, mga nadalang sasakyan. Sa Bula, Camarines Sur, nagpagawa na ng bangka ang ilang residente para gamitin sa pagtawid sa ilog. Binabaha raw kasi sila kapag umaapaw ang Bicol River tuwing tag-ulan. Ay, Diyos ko po, ano po lampas dyan sa, naka-overflow nga po digdi sa river. Pati po sa mga harong igwa. Just in case po na may baha, ginagamit din po ini sa mga gamit. Hindi pa nagtatagal na gawing konkreto ng residenteng si Erwin ang kanilang bahay sa Milaor, Camarines Sur. Nagpalagay na rin sila ng papag sa taas ng kanilang bahay para may mapuntahan kapag pinasok ng tubig baha ang kanilang bahay. Naglagay na rin sila sa sako ng ilang damit ng pamilya para may mabitbit agad sakaling kailangang lumikas. Sa gitna naman ng tuyong palayan sa San Fernando, Camarines Sur, may naka-standby na bangka para magamit daw ng mga magsasaka kapag bumaha. Naghahanda na rin sila ng mga panlaban sa peste. Sa Mandaue City, tinututukan ng LGU ang paglilinis ng drainage, sapa at ilog. Binuksan ng mga tauhan ng City Engineering Office ang mga manhole at inalis ang mga basura at putik na bumabara sa drainage. Sa Pavia, Iloilo, itinayo ang Iloilo Flood Control Project para hindi na bahain ang lugar. Pero ikinababahala ng ilang residente ang pagdami ng damo sa floodway. Mas mayogitan nga pahawanan liwat nila para daw mas diretso bala ang pag-flow ng tubig bala hindi siya mag-supon. Sa Zamboanga City, nagsasagawa na ang LGU ng hazard mapping, evacuation plan at dredging sa mga ilog. Pinaplano na rin ng national government ang pagpapatayo ng impounding facility o high dam. So high dams po, yun yung multipurpose. Yun po yung imbaka ng tubig. Pwede pong may hydropower component, may aquaculture component. Meron din pong tourism component yun among other things. Para sa GMA Integrated News, Chris Zuniga, nakatutok 24 oras. May isang baboy na biglang naispatan sa Cebu-Cordova Link Expressway. Ayon sa uploader ng video, nadaanan nila ito habang nasa tulay patungong Cordova. Agad daw nilang iniulat ito sa guard ng expressway. Ang pamunuan ng expressway ang nag-abiso sa delivery truck kung saan sakay ang baboy. Dahil hindi pa naman daw nakakalayo ang truck, agad din namang nabalikan at naisakay ulit ang baboy. Kinundina ng mga mambabatas ang utos ng China na huhulihin at idedetine ng kanilang Coast Guard ang mga banyagang papasok sa kanilang katubigan. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ng China ang international ruling sa halip na bumuo ng sariling batas at mambuli ng ibang bansa. Nanindigan din siyang ipagtatanggol ang soberanya ng bansa at titiyakin ang kaligtasan at karapatan ng mga Pilipino. Git ni House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, iligal ito at walang karapatan ng China na maglabas ng ganitong regulasyon. Mas pinalalala lang daw nito ang tensyon sa West Philippine Sea. At si Senator Risa Ontiveros sinabing kailangan na magkaroon ng Pilipinas na malalaking barko na kayang tapatan ang mga pambubuli ng China. Imbes na magkapera, lalong kinapos ang isang babae matapos kumagat sa modus umanong alok na pautang sa social media. Ang isang babae naman nakatanggap ng parcel na hindi niya inorder. Hinala niya na gamit ang nawalang national ID. Ang mga online panloloko sa pagtutok ni Jessica Calinog, GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kung may ibang excited na makatanggap ng parcel, ang 17 anyos na si Avril sa Naga City, hindi. Wala naman daw kasi siyang in-order.
Kaya laking taka niya nang magsabi ang kanyang nanay na pinadalhan siya ng parcel na may 2 damit sa loob. Nagkakahalaga raw ito ng 375 pesos. Sabi ni Avril, hindi raw kasya sa kanya ang mga damit at walang record sa kanyang online shopping app ang parcel. Kapag may parcel ako, sinasabi ko po kay mami, tapos nag-iwan po ako ng pera or kaya kapag may tumatawag po sa akin na courier, nagchat po ako kaagad sa kanila na may darating po akong parcel. Hinala niya, maaaring nakuha ang personal details niya sa kanyang nawalang national ID. Nasa loob ito ng pitaka niyang nawala noong 1 linggo. Baka yung nakapulot po nun, kasi po nahulog ko po yun nung pagbaba ko po nun sa jeep nung Thursday. Nakipag-ugnayan na siya sa barangay at sa Philippine Statistics Authority para sa nawala niyang pitaka at national ID. Ang problema naman ni Jocelyn, lalo pa siyang kinapos sa pera nang kagatin ang alok na malaking pautang ng isang lending page sa social media. Nagtiwala raw siya dahil pinadalhan siya ng mga namamahala ng page ng mga kopya ng umano'y government permit. Pero bago raw maibigay ang hiniram na pera. First, hinihiling na is collateral, so which we don't have. At ang second, yun kung magkano yung loan mo, magbibigay ka for me 70 ang kukunin ko, magbibigay ka sa amin ng 77. Nang makahanap ng pera, nagpadala ng 7,600 pesos si Jocelyn sa pangakong maire-release ang kanyang loan. Pero sinabihan daw siyang mali umano ang pinadalhang bank account, kaya di lumusot ang fund transfer. Sabi niya, in order to rectify daw lahat is magbibigay daw ako ng another 23,100, which I don't have. Ang gusto ko lang is yung mga IDs ko at ang pangalan ko. Kasi I gave 3 IDs. Ipinagbigay alam niya ang insidente sa Davao Anti-Scam Unit at nai-refer na ito sa PNP para maimbestigahan. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na kunin ang panig ng social media lending page pero wala itong tugon. Paalala naman ng mga otoridad, tiyaking may secondary license sa Securities and Exchange Commission ang kumpanya para makatiyak na lehitimo ang pagpapautang. Para sa GMA Integrated News, Jessica Kalinog, Nakatutok, 24 Oras. Sinagot ni Heart Evangelista ang isang TikTok comment tungkol sa hindi niya pagkakaroon ng anak. Sa kanyang TikTok video, dismayado si Heart sa reply ng netizen na nagsabing maganda lang daw siya dahil wala siyang anak. Please comment with your real account, please. Pipikon ako sa iyo My dear, it's already 2024. I have lost 4 babies already. Don't give me Darling, nag-e-effort po ako magpaganda and I live a very grateful and peaceful life. That makes a big difference. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.